Ito yung kauna-unahang punta namin dito sa may Centro Mall dito sa Montalban, Rizal. Ito yung mall na bagong tinayo dito sa amin. Kasama ko dito ang aking pamilya. Tara, samahan nyo kaming libutin ang Centro Mall ng Montalban, Rizal. Inaantay lang namin dyan yung aking asawa dahil naghahanap pa nga siya ng mapaparkingan. Nainip nga ako sa paghihintay kaya nauna na nga akong pumasok dito sa loob ng Centro Mall. Pagpasok mo pa lang sa may entrance ay ang dami nang nagtitinda kagaya ng tanghulo. Nagpapabili nga dyan yung aking bunso. Sabi ko nga sa kanya ay wag na, kaya natin gawin yan sa bahay. At pagbungad mo nga din sa entrance ay makikita mo rin dito si Save More. Hindi nga lang ito nasulyapan ng aking camera. Pagkatapos namin sa first floor ay umakyat naman kami ng second floor. For today's video nga pala ang aking videographer ay yung aking panganay. Dito naman ay marami na rin mga nakadisplay katulad ng mga damit na mabibili mo lang sa murang halaga. Nasulyapan na naman ng aking panganay yung gitara na matagal niya nang pinapangarap. Nakita namin dito si Mr. DIY kaya naisipan namin pumasok kahit wala namang bibilhin at wala namang pambili. Magtingin-tingin lang ng mga items nila para pag nagkapera ay di babalikan. Matagal na kasi kaming niyayaya ng aking bunso na pumunta rito at libutin nga ang Centro Mall. Di pinagbigyan ng gusto para di maligalig. Dito nga itinuturo ko sa aking panganay na meron nga silang mouse dito na wireless. Sira na kasi yung mouse ng laptop niya at kailangan na nga rin itong palitan. Pero nang tininan ko yung price tag niya talaga namang mapapaaray ka sa sobrang mahal. Sa online shop na lang bibili dahil mas mura. Pumunta naman ako dito sa pinakadulo dahil meron akong hinahanap na item. At dito ay nakita ko na rin yung hinahanap ko na non-sticky pa. Sa ngayon ay hindi ko muna siya bibilhin at babalikan ko na lamang siya. At least alam ko na kung saan siya nakapesto. Ibabalik ko muna siya sa lagayan niya pero kukunin ko yan at babalikan, promise. Pagkatapos namin magtingin-tingin ng mga item sa may Mr. DIY ay pumunta naman kami dito sa may comfort room. Ang ganda naman ang CR nila dito dahil meron silang upuan dito sa may waiting area. Pwede kang umupo habang naghihintay. At meron din sila ditong prayer room. At hiwalay din yung CR ng PWD at ng LGBT. Tapos na kaming mag-CR at palabas na kami nito at nagawin naman kami sa bilihan ng cellphone. O diba, puro tingin-tingin pero di naman bumibili dahil wala namang pambili. Alam din siguro ni ate kaya hindi niya kami ini-entertain. Kukuha sana kami ng hulugan sa may Skyro kaso nga lang yung agent ng kausap ko ay ang gulo kausap. Kaya hindi ko na lang tinuloy ang pagkuha ng hulugan ng cellphone sa kanila. Ikakas na lang pag nagkaroon ng pangkas. Akala namin kasi ay sira na yung cellphone ng aking asawa dahil ayaw na nga magbukas. At ayaw na rin pati mag-charge. Nabasa daw kasi ito at di niya napansin at nakalagay lang ito sa harapan ng kanyang motor at nung araw na iyon ay umuulan. Nasa loob kami ng elevator nito at packet naman kami ng third floor. Hanggang fourth floor ito pero yung fourth floor ay hindi pa nga tapos. 13 person ang capacity ng elevator pero sa tingin ko naman ay hindi dahil sobrang ang sikip. Pwede siguro kung puro payat ang sasakay. Nakakita nga ako dito ng traveling bag at ang ganda nga ng kulay. Mga 7 o 8 kilos siguro ang pwedeng ilaman dito. Andito kami sa may department store at ang gaganda nga ng mga item nila dito, kulang na lang ang pambili. Ang sarap nga mamili ng mamili pero na lang talaga ang kulang. Natawa naman si Bunso dahil sa damit na sinusukat ko sa kanya, pambata daw. Ang ganda nga ng quality ng kanilang mga panindang damit at quality rin yung presyo. So ayan na nga, tapos na kami mag window shopping at papunta naman kami sa Riverside. Abangan ng part 2.